sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa, sa bawat aralin magtulungan, tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay, puno ng pag-asa, puno ng faith, estudyante guro magtatagumpay, magkasama sa Kanya. Magandang araw mga katagumpay. Ako po si Teacher Elvin Saburin at sa araw na ito ay makikilala natin ang mga bagong halal na leader estudyante ng Our Lord Savior Academy. Tamang-tama sa pagbabalik natin mula sa ating back to school. Yan. Ay kasabay din ay pagpapalit at pagpapakilala ng mga bagong namumuno ng mga leader estudyante sa ating mga paaralan. Ganon din ay yan ang mapapakinggan natin sa pagkakataong ito. Mula sa Pangulo hanggang sa Ingat Yaman, sila ang mga kabataang piniling maglingkod at manguna. Kaya tara, samahan ninyo akong pakinggan ang kanilang mga kwentong ibabahagi sa atin sa ating programang ito ngayon. So, mauna syempre ang Pangulo. And so a blessed day to each and every one of you. My name is Patricia Kate P. Siraet, President of the Supreme Student Government Batch 2025 to 2026 and a grade 12 ABM student of our Lord Savior Academy. Magandang gabi po sa lahat, pati na rin po sa mga sumusubaybay. Ako po si Chris Ivan Lloyd B. Faustino, ang nahalal na External Vice President ng Supreme Student Government and from grade 10 Section Thomas. Ayan, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat. My name is Romain R. Silvano and I am the Supreme Student Government Vice President po of Our Lord Savior Academy and I am a grade 11 YUMS student po. Pagpalang araw po sa inyo, Sir Elvin, at mapagpalang araw din po, Ma'am Marisa, at magandang araw din po sa ating mga panauhin. Ako si Hanelet D. Camilleri, your newly elected Treasurer of Supreme Student Government from grade 11 YUMS Luke. Yan, salamat Halelit. At of course, syempre hindi mabubuo ang ating Supreme Student Government kung hindi kasama ang kanilang kurong tagapayo. So magpapakilala rin siya. Ayan, so good evening po. So I am Mrs. Marisa Cabillon, the advisor of Supreme Student Government School Year 2025-2026. Ayan. So, palakpakan naman tayo dyan. Isa na namang masayang talakayan ang ating gagawin sa episode na ito ng Tagumpay sa Eskwelahan. Kaya tutok na dyan sa mga estudyante natin na nakikinig o maging sa mga guro, no? At ma-inspire tayo sa ibabahagi ng ating mga guests sa ating programang ito. Ngayon, ang tanong ko lang sa ating mga leader estudyante, mga student leaders natin, no? Ngayon kayo ay nahalal na bilang mga opisyal ng Supreme Student Government. Yan. Ngayong opisyal na kayong bahagi ng leadership team ng Our Lord Savior Academy, no? Ilan mga katanungan, no? Una, bakit nga ba ninyo tinanggap ang hamon ng pamumuno, no? Pwede namang manatili na lang ordinaryong estudyante kasi pagiging estudyante pa lang ay hindi madali, di ba? Maraming mga challenges, maraming kailangang i-accomplish, pero dinagdagan niyo pa, no? Pumasa kayo sa hamon ng pamumuno. So, bakit nga ba? Ayan. So I accepted the role of being a president because I owe it also to the students who believed in me and supported me in every step of the way. Siyempre, almost 4 years of leadership po was never an easy thing. I'm also a student and also a leader and hindi po madali na pagsabayan po yung dalawa na yun. Pero dahil sa mga tiniwala po sa akin, kaya ko po pinagpatuloy yung pagiging leader. Hindi madali yung i-embrace yung role of being a president dahil mas marami, alam natin, mas maraming gawain pag magtatapos na, no? Pag-graduate na. Pero nandyan si Patricia, umasa sa hamon. How about si Ivan naman? I accepted the challenge of leadership po is una po sa lahat, tinanggap ko po ang hamon ng pamumuno dahil alam ko po ang kapasidad ng aking abilidad. Alam ko rin po na kaya ko mamuno at maging isang magandang ehemplo sa mga estudyante at kabataan. Hindi biro ang pamumuno sa kabataan. It takes a lot of courage to do so and the calling of leadership itself. Once a wise person has said to me,
being young is not a hindrance to leadership. It takes courage to accept it. And that is why, andito po ako ngayon kasi leadership is a constant calling. Wow, leadership is a constant call, ha? That's a strong statement, Ivan. Thank you. Si Ivan din ay nasa ika-10 baitang na ngayon, no? Sila naman ay mag-move up, no? Ngunit talagang pumasa sa hamon. How about si naman? Ito naman katatapos na mag-move up. Pero ngayon naman ay nagsisimula sa kanyang senior high school journey. Yan, si Romilly. Ayan, so tinanggap ko po yung hamon ng pamumuno dahil para sa akin, isa po siyang privilege or pagkakataon na magsilbi po para sa ibang tao, sa kapwa ko po estudyante. And way na rin po siya para maghatid po ng inspirasyon po sa iba rin po. Yan lang. Yan, napakaganda naman ng mga kasagutan ng ating mga panauhin. Ngayon naman isa rin sa mga estudyante natin at actually siya ay bagong estudyante sa ating paaralan sa Our Lord Savior Academy, pero hindi siya nag-atubili nung binuksan ng pagkakataon na maglingkod. Yan, si Hanilet, tanongin naman natin siya. Hello po, tinanggap ko po yung na pagsubok po na ito or biyaya po na posisyon po na ito dahil po naniniwala po ako kung meron po akong nagawa sa dati ko pong school, naniniwala po ako na kaya ko pa po yung higitan dito po sa OLSA at yung pagpasok ko po kasi sa OLSA, unexpected po siya. Alam po yan ni Ma'am Marisa na pumasok na lang po kami bigla po sa school tapos nagtanong po kami na pwede na po ba mag-enroll. Ganun po yung namin. Tapos unexpected din po lalo po to ang SSG position po kasi hindi po talaga ako makapaniwala na binigyan po ako ng pagkakataon nila Ate Pat na tumakbo po and sa pagtitiwala po ng student, pinili po nila ako kasi I think po na I have the potential to lead and syempre po gusto ko rin po ipakita po yung mga natutunan ko po sa batasan po noon and ayun lang po. Syempre tatanungin din natin yung advisor at kakumasa ma'am sa of course, si Ma'am Marisa ay may mga iba pang mga bagay at responsibilidad na ginagampanan sa paaralan. Pero itong maging purong tagapayo ng ating mga Supreme Student Government Officers for the school year. Yung challenge kasi tatanggapin mo yun kasi it makes para mas mag-encourage ng students hindi lang para sa sarili kundi para sa kanila din para mas mag-grow din personally at the same time natutulungan yung mga estudyante na mag-grow as a leader at matulungan sila paano ba yung mag-step up sa kanilang mga comfort zone. So yun po. Kaya salamat Ma'am Marisa. Na yan, no? At natunay nga na pwede namang iba na lang diba? Yung magkaroon ng ganitang oportunidad o pagkakataon. Pero ito pong mga guest natin ngayon ay kumasa sa hamon ng pamumuno, no? Dahil alam nila sa sarili nila na sila ay tinawag patungkol dito. Kaya naman ang pangalawa kong tanong ay ano naman yung mga personal na dahilan? Yan, bakit ka naglilingkod? O bakit mo naisipang mag-lead to take the lead? Yan, siguro si Pat ulit. Nahin natin. So, let me share a verse from Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to give His life as a ransom for many. So, hindi po ako tumakbo dahil dahil lang po sa gusto kong makilala. Bagkus, may nakita po akong pangangailangan. And para po sa akin, ang tulong ng leader ay hindi lang po namumuna dahil sa posisyon. At namumuna po ito dahil gusto niyang mag-lead. Ganda ng verse na yan na binanggit sa atin ni Ate Pat, no? At tunay nga na as you take on yung bang kaya ka nag-take ng lead, Pat, dahil nakita mo na may need, no? At sa mga kabataan ngayon, bihira yung ganyan, no? Pag minsan nakita natin, pero okay, and then we'll do it kung anong kailangan natin gawin. Pero si Patricia, hindi siya tumigil doon sa nakita niyang need because nag-respond siya doon. Yan, doon sa need na yan. How about si Ivan? Ayan. So, isa po sa mga punong dahilan
kung bakit po ako naglilingkod ay ang aking advokasya na youth empowerment. Gusto ko pong i-empower ang kabataan sa mga kanilang kakayahan habang ako po mismo ay lumalago. Gusto ko po lahat tayo ay lalago. Lahat ng kabataan lalago kasama ko habang tumataas din po tayo. Walang may iwan. Nasisiyahan din ako kapag mayroon po ako natutulungan o nag-i-inspire po ako bilang leader. At lalo na po nang sisiyahan ako pag meron po ako natutulungan sa paraan po ng aking mga proyekto at nade-develop and empower din po sila sa paraan. Yeah, talagang leader heart, servant leader heart talaga, no? Yung makapaglingkod ay isang kagalakan. Yan. Salamat, Ivan. Si Romelyn naman. Ayan, so nung sagot ko po sa tanong, naglilingkod po ako dahil naniniwala po ako na tunay na paglilingkod ay hindi lamang po nasa isip po natin, kundi po nasa puso and sa willingness po natin sa paglilingkod po sa iba. And naniniwala po ako na kapag leader ka, hindi lang sa simula, kundi meron kang may malasakit po sa kapwa niyo po. Yun lang. Malasakit sa kapwa, no? Salamat, Romelyn. And si Hanelet. Naglilingkod po ako dito kasi I was an ate po dito po sa bahay. So leadership comes from within na po talaga. And natutuwa po ako sa mga student na lagi nagsasabi po sa akin na ate, ni-inspire mo ako. Gusto kong maging kagaya mo. So gusto ko palagi ipakita sa kanila, embody kung ano nga ba ang pagiging leader at yun ay handang tumakbo at handang maglingkod sa estudyante po. Manalo man po o matalo, kung gusto mo pong mag-lead sa estudyante, gagawa ka po ng paraan kahit po maging opisyal ka man po ng paaralan o hindi. Tama, no? Napakaganda ng binanggit na ni Hanelet. May position ka man o wala, gagawin mo yung part mo. Mas lalo na kung nabigyan ka nga ng pagkakataon. Diba? Kagaya ng ibinigay sa iyo ng mga kapwa nyo Olsenians. Yan, diba? Na kaya ay nabigyan ng bahagi na makapaglingkod sa ating paaralan. No? Kaya nakakatuwa, no? I think yung mga parents nyo ngayon, nanonood sila, they're very proud of you, what you're doing and what you're becoming also, no? As you take on the challenge of being a leader. At sa mga kabataan naman natin na nanonood dyan, mga katagumpay natin sa eskwelahan, ay wag po kayong matakot, no? Kung halimbawa, siguro nakakaramdam din kagaya nyo na natatakot or para bang nahihiya, na-express yung kanilang sarili, yung kanilang, kumbaga alam nilang kaya pero hindi pa nila mailabas yung mga bagay na yon. Kagaya ng ating mga student leaders ngayon, ay mga ordinary students na binigyan ng pagkakataon na makapag-lead na extraordinary way. No? And yan ay to take on the challenge of being a leader. So, salamat sa ating mga student leader. Mamaya may tatanong din ako kay Ma'am Marisa naman. Pero sa kasunod na katanungan natin. So, yan. Salamat sa mga kasagutan nyo sa ating unang bahagi ng ating programa. Shampoos, Viva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Sa pagiging isang leader ay napakahalaga ang tatlong C, no? Tinatawag nating character, competence, at ganoon din yung commitment. At yan ang isa sa mga sinasabi ko rin na yung mga salita na binitawan ko sa mga student leader na kasama din natin ngayon bago sila magpatuloy sa kanilang pangangampanya at ganoon din ay bago nila makamit yung tagumpay doon sa kanilang pagtakbo bilang mga student leaders. Yan. So, character, competence, and commitment. Ngunit, ang isa sa mga pinakamahalaga ay yung karakter natin. No? Bilang mga kabataang leader, mahalaga rin ang pagkatao sa likod ng bawat posisyon. Right? So, kaya ngayon, ang tanong ko sa bawat sa inyo na maibahagi nyo sa ating mga taga-subaybay. Yan. Yung anong leadership quality ang pinaka gusto mong linangin sa inyong
sarili. No? Ayan. Ang leadership quality po na gusto ko pa pong pa-develop sa akin is yung kakayahan ko pong i-open ang sarili ko sa public to empower students. Dahil minsan po talaga kahit maingay po ako sa friend group ko ay mahihain po ako in public. Gusto ko pa pong ma-enhance yung yung public speaking skills ko po para po mas lalo po ako maka-empower ng kabataan at maging isang ehemplo na kanilang pwedeng sundan at paghugutan ng inspirasyon. Yung ganda ng binanggit mo, Ivan, no? About pag-empower. In what ways na you have an experience before, right, Ivan, ng pagiging isang student leader. So, paano mo na-discover ito na gusto mo talagang ilinang ito, no? Gusto mong mas lalong i-enhance itong ganitong skill sa iyo as a journey through this leadership? Na-discover ko po na gusto ko po talagang ma-develop itong skill na po to. Dahil po sa sinabi ng aking isa sa inspirasyon ko sa pagiging leader na si Mr. Wilborn Villanueva. Tulad nga po ng sinasabi na sa akin noon is go out and seek the world, no? Yun lang po ang sinasabi sa akin tips. Lalo na po pagdating si CJ kasi we never know unless we try po, no? So when I tried po being a student leader since nung grade 9 po, nahalal po ako bilang executive officer at na-try ko po ang pag-head ng isang project, which is ang project on Seniors Leadership, Empower, and Development. Dito po na-try ko po ang hinuha po sa iba't ibang tao, ang pakikisalimuha po sa iba't ibang tao, at na-empower din po ni Mr. Wilborn Villanueva ang mga kabataan at gusto ko rin po magawa yun dahil siya po mismo ang naka-empower sa akin at nagda-drive po sa akin para makapag-empower pa po ng kabataan. Wow, salamat Ivan, no? Para sa mga po natin tagapanood, si Mr. Wilborn ay isang leader kabataan din, no? Na nagbigay ng isang seminar sa ating mga student leaders sa Our Lord Savior Academy. So, kung nanonood ka mga o mapapanood mo ito, shout out sa iyo, Sir Wilborn. At yan. Sino pa? Si Hanelet. Yes, I think po wise decision making po ang dapat ko po pong i-improve sa sarili ko po kasi before po sa past school ko po, I have made some decision po na I think po hindi siya ako, so hindi ko po siya napag-isipan po talaga na mabuti and I think naman po na ngayon po mababago ko po yun sa sarili ko kasi I'm open po naman sa mga pagbabago po and tsaka po before po kasi I was shy po talaga. Ang ayaw ko po nung nagli-lead po ako sa klase po kasi takot po ako mag-fail. And ngayon po na pa-proud po ako sa sarili ko kasi ngayon trinay ko na po to. Dati po kasi lang po ako sa friends ko like, guys, kaya niyo yan. And ngayon po, ako naman po na nandito. I'm very proud po of myself and gusto ko pong ipakita sa inyo po yung kakayahan ko po. And kung paano po ako nag-lead dati sa Batasan is i-improve ko pa po siya dito. Ayun po. Wow, no? At ang ganda na in-acknowledge ni Hanelet yung mga bagay na nagawa niya, alam niya na pwede pang mas mai-improve no? Yung iba kasi pag nagpe-fail, parang ayaw na mag-try ng bago. Kasi nga, nagkamali na ako Pero si Hanelet, iba. No? Iba to. Talagang gusto niyang mapatunayan pang lalo na kinaya ko noon, kung hindi man ganun successful ngayon, sa panibagong chapter ng iyong buhay, which is you're now a senior high school student, ay magawa mo yung mga bagay na alam mong kaya mong gawin. Diba? So, walang takot. No? So, salamat for that, Hanelet. Yan. And moving on, isa sa mga gusto kong itanong din sa inyo ay yung preparation, no? Paano ka nag-prepare emotionally and spiritually sa yung current role? Siguro maganda itanong to kay President, no? Since talagang before siya mag-run, marami siya mga pinagdaanan, no? At malagay ko marami siya share about this. So, yan, emotionally, spiritually, siguro sama na rin natin physical at saka intellectual, no? Para holistic, path. First and foremost po, yung pagiging leader. Nasanay po kasi ako na nag-lead ako behind the shadows of the past leaders. So, lagi po akong parang tagasunod nila. Even though leader po ako, syempre may mas nangunguna po sa akin na leader and nasanay po ako sa ganong way.
So, this year, parang mas nag-explore pa po ko, parang mas na-challenge ko yung sarili ko na kaya ko pa talaga kasi nasanay na ako na-train na ako ng 3 leaders na nauna sa akin. And yung ways nila kung paano sila mag-lead, lahat yun nakita ko. Yung mga struggles nila, yung mga achievements nila, yung mga success nila, lahat yun nakita ko. Nakita ko kung paano sila nag-improve, nakita ko yung mga ways kung paano nila i-handle yung mga hardships, yung mga problems. Kasi hindi naman po talaga maiiwasan yun. And there were also some times na maski sila, nag-doubt din po sila mismo sa sarili nila. And there was also a time po na tinanong ko mismo yung former president po namin, si Mr. Christian J. Corsena, na, Kuya CJ, hindi ka po ba napapagod? Kasi parang hindi po kita nakita na nagreklamo ka. Hindi po kita narinig na pagod na ako, guys, give up na. Doon ko po napatunayan na if you are a leader, hindi pwedeng mapagod pero hindi pwedeng sumuko. Kasi there are students na naniniwala sa'yo simula pa nung umpisa na kaya mo. And for me, emotionally po, na-prepare ko siya. Inalay ko po lahat kay Lord. Kasi yung 3 years po na leadership ko, feeling ko enough na siya. Feeling ko po, may nagawa na akong pagbabago at some point. Sa 3 years na po yun. So sa tingin ko, enough na siya. Pero iba po kasi talaga pag si Lord na yung gumawa ng way for you to have something. And nung inalay ko po kay Lord lahat, nag-pray po ako na, Lord, give me the strength. Kasi alam kong ginawa mo akong instrument, hindi para mag-let down ng ibang tao, but to empower them, to inspire them na kinaya ko nga for those 3 years na hindi lang basta estudyante, na kaya kong ipag-handle yung pagiging estudyante ko and also being a leader. What more, if magagamit ko mismo yung sarili ko at boses ko para makapag-influence pa po ng ibang students. Yan lang po. Wow, talagang inanda ng panahon, no? Pat. At sabi nga niya, nabilingli siya sa shadows kasi nga most of the time ay ang kanyang position ay, ano yung former positions mo before you become a president? You became a president? Naging secretary po ako and then 2 years po na sunod-sunod na naging vice president. 3 years. Opo. Tama? O, kita nyo, Yes no? po. So, hindi talaga siya instant, no? Sa mga, mga taga-subaybay natin. Being a leader is, hindi parang kape na ititimpla mo tapos meron ka lang 3-in-1 coffee agad, no? Kundi years of experience and of course, yung hardships, no? And yung dedication mo doon sa craft na ginagawa mo. And time will come, kagaya ng nakita natin kay Pat ngayon, ay iyan na, siya na yung president ng also Supreme Student Government. Yan. Thank you for that, Patricia. And another thing ay gusto ko ring malaman, of course, with all the things that you've mentioned, sa mga natin, yung patungkol sa how do you want to inspire yung improve yourself more and yung preparation nyo as a leader. Of course, syempre, di rin nawawala dyan yung inspiration ninyo as a leader. Kanina may nabanggit na si Ivan, paano. Siguro gusto ko itanong to kay Romilyn. Yan, sino yung naging inspiration mo sa iyong pagpapatuloy sa iyong leadership journey? Isa po sa mga nag-inspire sa akin throughout my leadership journey is yung mga taong nagtiwala sa akin simula pa lang po nung una. And kasi syempre po pag leader ka, syempre gagamayin po kung ano pa po yung ginagawa sa ganito, ganyan. So syempre as a leader, nung grade 9 po ako, nangangapa pa po ako kung ano po yung ginagawa as an SSG. So sobrang thankful po ako and sila po yung nag-inspire sa akin, yung mga taong una nagtiwala po sa akin kahit umaabot na po sa point na nagda-doubt na po ako sa sarili ko. And dahil po sa kanila natuto ako na kung paano nga ba mamuno ang pagiging isang leader. And natuto rin po ako na yung mga natutunan ko from them is may i-apply ko rin po siya sa mga future leaders. And ay maka-inspire din po ako ng mga students. Kagaya po, pag-inspire po nila po sa akin. Yan.
Siguro, Romilin, pwede mo pakalanan sino-sino yung mga yan para ma-shoutout din natin sa malaman nilang sila pala. Sabi nga, a blessing will not be a blessing unless it's spoken, no? So, sige, let's give the credit where credit is due. Sige, Romilin. Ayan, ang first batch po na nag-inspire po sa akin is from the batch of Miss Shaika Marie Cargason po, and lahat po na nag-batch po sila from Kuya Nash, Patricia, and Ate Janelle Barrera po, and Ate Erich. Then from last year po yung batch po namin nila Kuya CJ. Sila po yung mga taong nag-inspire pa po sa akin sa pagpapatuloy ko po sa paglilingkod. Wow, kita nyo, yung mga kapwa nyo rin estudyante na inspire din to take on the leadership role because of those students na talagang buong puso, no, lakas loob na tinanggap ang hamon. Kaya nga lagi ko rin sinasabi, ayan, lalo na sa mga katagumpay nating mga estudyante, na talagang dapat tayo mismo ang nagiging role model, di ba? And example. Kasi hindi lang yung buhay natin pinapamuhay natin ng pangsarili natin, kundi may mga taong nakatingin sa atin, lalo na pag sinabi mong ikaw ay SSG officer, di ba? So, tinitignan at pinabasa ng mga tao, lalo na ng kapwa ng estudyante, yung role at kung ginagawa pa natin responsibly yung mga bagay na yan. And later on, magugulat ka, may mga na-inspire pala dun sa ginawa mo na hindi mo nalala. So, thank you for that. Romilin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Ngayon, narinig natin ang mga personal na pananaw ng ating mga student leaders, no? Mabuti rin na makarinig naman tayo, narinig natin yung kanila. Ngayon naman, pakinggan natin siyempre yung kanilang gurong tagapayo, no? Kanina nakilala nila siya. So ngayon, pakinggan naman natin siya. So, Ma'am Marisa, bilang SSG advisor, paano nyo naman minumold itong mga bagong mga leader kabataan at paano nyo sila ginagabayan? At ano ang inyong unang paalala rin naman sa kanila bilang mga student leaders? Ayan. So sa sa panahon ngayon parang iba na talaga yung approach sa mga kabataan. So mas sila mas expressive, mas opinionated, gusto nila marinig sila, maunawaan. So bilang SSG advisor, sinisigurado ko yung makikinig ako sa kanila and then I guide them not by telling them what to do, but by helping them realize their own strengths and their purpose as a leader. So I try to be their mentor and also their safe space. Lalo na ngayon ang dami yung mga kabataan natin, they face a lot of pressure. So tinuturuan ko silang maging accountable, tapos matuto o makipag-collaborate, maging totoo sa layunin nila bilang nasa posisyon na sila And then, I'll make sure na sa ganitong paraan na mas maging buo or in that way, mas maging buo yung leadership foundation nila. Mas tumatagal yung impact na nagagawa nila sa school community. And also, sinasabi ko sa kanila na syempre, unahin si Lord kasi hindi madaling maging leader. Pero kung si God ang center nung ginagawa nila, everything else will follow. So, nire-remind ko din sila na it's not about the title or fame na nasa kanila yung position para mag-serve. Pero hindi ito yung para magpasikat. Syempre, they need to be humble, makinig, tapos gawin yung role nila ng may puso.
And kahit leaders na sila, syempre, students pa rin. So dapat alam pa rin nila paano i-balance. Huwag kalimutan din also mag-pray and ask ng wisdom and guidance kay Lord sa lahat ng mga gagawin po nila. Yun. Mga taga Our Lord Savior nga talaga kayo, no? Talagang you embody the school's core values, optimism, no? Leadership, service to Christ, and academic excellence. At yan ang mga core values that we want to live out and also to share sa lahat ng mga estudyante ng Our Lord Savior Academy. Hindi lang academic excellence ang sukatan ng tunay na tagumpay sa paaralan. Ang tunay na leader nakikita sa malasakit, pakikipagkapwa at pagiging ehemplo sa araw-araw. Kaya't ngayong taon, kilalanin natin ang mga bagong halal na student leaders sa ating paaralan. Sila ang boses ng mga mag-aaral, hindi lang sa classroom, kundi sa bawat hakbang tungo sa positibong pagbabago. Ang pagiging leader ay hindi titulo, kundi responsibilidad. Responsibilidad na makinig, maglingkod, at maging tagapagtaguyod ng disiplina at pagkakaisa. Sa tagumpay sa eskwelahan, sinusuportahan natin ang mga kabataang piniling maglingkod para sa eskwelahan, para sa kapwa estudyante, at para sa kinabukasan. Yan ang ay dapat. Edukasyong may malasakit, kabataang may layunin, leadership na may direksyon. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita ngayong oras na ito. Pero unang bahagi pa lang yan, mga katagumpay, no? At malinaw, mga katagumpay, malinaw na ang pamumuno ay hindi patungkol sa mga titulo o mga posisyon na mayroon tayo, no? Kundi ito ay tungkol sa puso, motibo at serbisyo. Kaya saludo kami sa mga kabataang tulad ninyo na handang magsakripisyo para sa kapwa. Sa susunod na episode, alamin naman natin ano ang kanilang mga plano, proyekto at mga pangarap ng mga leader kabataan na ito para sa buong paaralan ng Our Lord Savior Academy. Kaya huwag niyong palalampasin at marami pa tayong matututunan at mapapakinggan sa ating mga bisita sa araw na ito. Jante, ikaw ang pag-asa ng bayan. Sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang lakas na nagbigay ng wisdom. Sa bawat pagod, sa bawat hirap, may tagumpay sa eskwela. Sa Kanya ang lahat ng tagumpay. Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!